Ay, nako, pagpaumanin po ng ating lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita. Ayan. Back on air na po tayo. Ipagpaumanin po sa ating lahat ng mga sumusubaybay ng ating programa Ratsada Balita ni Double J. Dahil nagkaroon lang po ng tinatawag na intermission sa pamamagitan ng ating internet. Ayan. But anyway, at narito pa rin tayo at bumabalik para ipagpatuloy po ang ating programa. Ayan, at hindi ko po talaga saklaw ang mga ganyang klase mga insidente dahil wala naman po problema dito sa ating linya ng komunikasyon o maging dito sa ating internet. So far, so good. As per my text, nagkaroon lang ng tinatawag na intermission outside from this hour dito po sa ating ito sa ating himpilan. Yan. Sorry. Medyo na lang tayo. Ayan po, paliwanag lang. Sorry for the inconvenience. Nagkaroon lang daw sila ng biglang pagka-back down dun sa main. Kaya nawala po yung ating internet. At in fairness po, ang internet na ginagamit po ng inyong lingkod ay Sky Cable. Kaya, anyway, this is the first time lang naman nangyari. Kaya, ako na rin po humingi ng paumanhin sa ating lahat ng mga taga-subaybay na kanina nagkaroon ng mga interest para mapakinggan nga at malaman ng kaugnay dito sa ating mga binabalita. Pero within 7 minutes na nawala. Kaya po, pasensya na. Eto, back on na tayo. Tuloy na po natin ating mga pinag-uusapan. Sinasabi po natin na kaugnay nga dyan sa mas na doble. Nako. Sa ating mga mamayan, kayo na po ang bahalang umintindi sa mga ganyang klase ng rekomendasyon na ika nga, taliwas sa katotohanan, sabi ni Miss Josephine Roquero. Kaya pala bigla nawala, yun na nga hindi ako hanggat maaari ayoko pang maputol. Kahit sabihin nyo minsan over na nga ako sa oras humingi ako ng dispensa din sa mga susunod na programa kasi kailangan tapusin ko. Ayoko basta nawala na lang ng ganun, wala mo lang pamamaalam, hindi po ganun na inyong lingkod. Yan. As long na kaya ko pang magbigay ng mga kasiyahan at ng mga advisories para sa lahat, mananatili po ang inyong lingkod sa dito sa ating programa hanggat buhay po tayo. At hanggat nandyan ang Broad Streamcast Communicator. Thank you nga pala din sa ating followers kanina na biglang mga nawala. Wala naman kay Louis Del Rosario, kay Senseska mula naman sa Kuwait, ang ating mga OFW, kay Josephine Roquero, sabi niya kaya pala bigla nawala, at maging kay Melda Nagisara mula naman dyan po sa bahagi ng Batangas. Atong kanina pinag-usapan natin na magdadagdag at per Yusek Vega ng DOH na dagdagan nagrekomenda ng magkaroon ng dapat daw 2 face mask. Ito na po, nagtalaga naman ang Department of Interior Local Government o DILG ng karagdagang contact tracer sa National Capital Region kasunod ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 case sa Metro Manila. Ayon naman kay DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya, kaibigan po natin yan, partner in crime ng maging CIOC po lang Lungsod ng Pasay yan. Magdi-deploy ang Philippine National Police ng dagdag na 362 uniform personnel sa iba't ibang local government unit bilang contact tracing team sa Metro Manila para suportahan ang iba pang ang local contract tracing effort. 100 uniform personnel naman mula sa Bureau of Fire Protection ay pakakalat para sa NCR contact tracing effort pa rin. Ipinag-uutos din niya ni DILG OIC Bernardo Flores sa ilang police regional offices sa buong bansa na mag-assign ng hindi bababa sa 20 tauhan para sa remote contact tracing. The police regional offices will be assigned to each of the LGU. Ang nasabing bilang ng contact tracer mula sa PNP at BFP ay dadagdag pa sa 300 contact tracer na idineploy ng Metro Manila Development Authority sa iba't ibang LGU. So that total of 802 contact tracer from DILG and 300 from MMNDA. So the Metro Manila LGU are also doing the hiring, so we have sufficient number of cities to meet our need. Ang naging huling pahayag ni Yusek Jonathan Malaya.
At matatandaan nitong Enero, nag-deploy ng DILG ng 2,381 contact tracer sa NCR na merong 6-month contract hanggang sa darating na Hunyo. Sa ngayon, may kabuang 9,386 na contact tracer ana ang nag-oorganisa sa 2,130 contact tracing team sa Metro Manila. Pinakamarami rito sa Maynila na merong 2,675 members. Ayan, dami pala, no? Ang tanong, nagtatrabaho po ba talaga? Kasi meron akong kilalang contact tracer eh. Nandun sa may, alam niyo po kung ang ginagawa. Nag-ML. Mobile Legend po. Ay, nako. At samantala, ito pa rin po isa pang balita. Itong magandang rekomendasyon na masasabi natin na dapat, ika nga, dapat ito'y mas kaaya-aya para talaga ika nga, mas lalong ito yung sinasabi, mas maiinganyo pa yung iba na ika nga, ito yung magandang preventive measures para po dyan sa tinatawag na pag-iwas sa COVID-19. Ito po ang rekomendasyon ng DOLE. Iminungkahi ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na maaaring patupad nila ang work from home scheme para hindi na tumas pa ang bilang ng hawaan ng COVID-19. Base kasi sa datos ng DOLE na merong 37,434 ang bilang ng mga nagsasagawa ng work from home simula pa noong 2020. Sinabi pa ni DOLE Secretary Silvestre Rivera III na dapat intindihin ng mga employer na mas malaki ang tsansa ng hawaan kung ang empleyado nila ay biyahe pa patungo sa kanilang mga trabaho. Hindi naman sang-ayon dito ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, President Sergio Luis Ortiz, dahil hindi lahat ng uri ng trabaho ay pwedeng gawin sa loob ng bahay. Sa isang banda, totoo po. Meron kasi mga kumpanya na kailangan ng tao eh. Andun yung production eh. Yung po halimbawa, for example, yung mga gumagawa po ng mga damit, yan po. Basta na nandun, yung mga factory worker po, in short, hindi pwedeng work from home eh. Pero siguro, nasa kanilang evaluation na po yan kung halimbawa, yung mga, tulad po ng mga factory worker na nananahi, yung mga machine nila, andun sa trabaho. So siguro, yung mga yun ang dapat doon. Then siguro yung mga para kakamayin na lang, pwede na yan. Basta may kota ka lang. Pabawi mo sa bahay mo to. Work from home ka. Pero kailangan, eto ang kota mo. O, di ba? Di at least may kota ka, malalaman naman kung nagtatrabaho ka o hindi. Yun lang yun eh. Kahit sabi mo nasa bahay ka, kung ano ba gusto magpetik-petik pero may target ka na kota, kailangan habulin mo yan. Di ba? Di ba? Ganon. Kaya kung tutulman dito ang ECOP, lalo na ang presidente ng ECOP na si President Sergio Luis Ortiz, diyan mga ganong sistema, evaluate na lang po kung alin yung pwede at hindi. Para sa ganon, yung rekomendasyon ng DOLE, sa isang banda, mas tama na makakatulong para dun sa tinatawag na preventive measures para laban pa rin sa COVID-19. At balik po tayo. So sa sinasabi ko po na yung mga pasaway, no? Ultimo dun sa pagpunta sa Boracay, pepekein mo pa yung tinatawag na health certificate mo para lang masabi na dumaan ka, na meron ka ng pero pineke pala dyan sa rekto, ganyan. Ito po, welcome sa Department of Tourism ang pag-aproba ng Saliba RT-PCR test bilang alternatibo sa nasopharyngeal swab RT-PCR na isa sa mga entry requirements sa pagpasok sa Boracay Island. O kasi ang dami nahuli naman na may meke dyan eh. Papel lang yung papakita eh. Sabi na ata ganun, ako makita may sign ng doktor o ng ano man, di ba? Ganun eh. Pero ang totoo, naglagay para lang magkaroon ng ganun. Pero kung ganyan, aside from saliva testing, at meron pa rin tinatawag na nasopharyngeal swab RT-PCR, mas at least doon na yun, di po ba? At sa naging pulungan ng kahapon na inaprubahan ng Boracay Interagency Task Force ang saliva test na merong ilang provision. Kailangan isinagawa ito ng Philippine Red Cross at iba pang testing laboratory na aprobado at accredited ng FDA at Department of Health.
Handa naman ang kagawaran ng suporta ng pondo para sa RT-PCR o Gene Expert Machine sakaling ipanukala ng lokal ng pamahalaan ng Malay ang paggamit niya nitong nasabing bago para sa saliva testing. Samantala, at nirekomenda rin ng DOT sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na alisin na ang pagbabawal sa mga may edad 15 taon pababa at 15 taon pataas. 15 taon pababa raw at 65 years old naman pataas. So, ibig sabihin, gagawing open na gano'n na pumunta sa paliparan upang makabiyahe patungong Boracay. At punto ng kagawaran, nakasailalim naman ang Boracay sa Modified General Community Quarantine at basta merong valid plane ticket ang pasahero. Nagpaalala naman ang DOT sa mga turista at stakeholder na stricto pa rin sundin ang minimum health at safety protocol. Kaya pinagutos din ang kagawaran ng striktong monitoring at implementation ng protocol ng local government unit at mga ilang ahensya. Kita nyo na, yun sinasabi natin dyan eh. Yun po bang contradiction dun sa pinatutupad? Pero nyo, sabi sa DOT ahensya ng ating pamahalan yan dapat daw, i-move na, tanggalin na daw. Yung sinasabing, yung, hindi na yung pagbabawal. Hindi na yung pagbabawal sa mga may edad na 15 taon gulang, pababa, at yung 65 years old naman, pataas. So, in short, i-open. Di po ba? Dahil doon sa lugar nila sa Boracay, nakasabi ng, ng DOT, dahil ang Boracay naman daw ay talagang nakalagay sa modified o MGCQ. At strict naman daw ang kanilang sinasagawang, yan ang sinasabi natin Basta masunod lang yung gusto nila mangyari bilang kanila ahensya na yung target nila sa yung tourism statistic, makuha nila. Ganyan po yun kumusta na? Siyempre, may every Monday, may meeting sa Malacanang at bilang ikaw ang secretary ng Department of Tourism, ang ano po dyan, si Bernadette. Si Bernadette Puyat. Ano na standard ng natin, ang tourism natin ngayon? Siyempre, naipagmalaki niya by January na kayang higitan yung target ng turismo doon sa 2019. Dahil ng 2019, wala pa pong COVID. Pumasok ang 2020. Tapos by January, magsasabi ka ng ganon. Di po ba? Alam naman natin na worldwide ang epekto ng nasabing virus. Paano mo masasabi na kaya mo higitan yung tinatawag na at least 3 million na turista? Di ba? Yan lang. Samantalang hindi mo inisip na mahigpit pa nga sa airport Ayan yung mga tapos hihiling ngayon ang Department of Tourism na para sabihin sa IATF na alisin na yung pagbabawal sa mga edad 15 pababa at sa 65 years old pataas para daw makasakay ng eroplano at makarating ng Boracay. Kita nyo na. Kaya. At pati raw sa mga, hindi lang sa mga mamamayan, kung hindi, pati sa mga turista. Isang araw lang kabababa lang natin ang ating balita na sinarado na ang border ng ating bansa para hindi papasukin ng mga foreigner at maging Pilipino na mga balikbayan. Unless OFW, pwede ka pumasok. Puro contradiction po to. Mga binabalita ko sa inyo na mga ganyan mga kahilingan ng mga ahensya ng gobyerno, katulad ng Department of Tourism, sinasalungat nila Di po ba? Para lang matarget mo yung yung record mo, record ng departamento mo, wala ka nang inisip na anong pwede mangyari doon. Di ba? Yun ang order para hindi na magkaroon ng spread out at alisin ang hawa-hawa. Kaya may limit ang pwede lang lumabas. Tapos hihiling ka ng ganun sa IATF. Anong sagot kaya ng IATF sa bagay na yan? Tabaya, tututukan po natin yan. Dahil tinatawag na personal interest na yan
At dahil po sa meron lang tayong 7 minuto na nalalabi para sa ating programa Radyada Balita ni Double J, ito po, yung binabanggit ko kanina na nagbaba ng isang araw po na Miyerkules, ng binalita natin na sinarado na ang border ng ating bansa para sa pagpasok ng mga foreigner at maging mga balikbayan. Unless OFWs pwede kang umuwi. Yan po. At binago na ng NTF against COVID-19 ang naunang memorandum kaugnay sa International Travel Restriction. Base sa Memorandum Circular Number 6 na may petsang Marso 18, 2021, maaari nang pumasok sa bansa ang lahat ng Filipino citizen kabilang ng mga overseas Filipino worker. Nakasaad pa sa memorandum na time foreign national ang bawal pumasok sa bansa mula Marso 22 hanggang Abril 21 ng taong kasalukuyan. Siyang buwan malinaw po yan. Una nang nilimitahan ng pamahalaan ang pagpasok ng mga international travelers dahil sa muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa. At exempted naman sa travel restriction ang mga diplomat at ang mga miyembro ng international organization at ang kanilang mga dependent, mga foreign national na kailangan ng medical repatriation, foreign seafarers na nasa ilalim ng Green Lane, at yung program po ng Green Lane yan for cruise change at emergency humanitarian travel. Yan po, nirecall ko lang ha. Ngayon, nagbaba ng order na pwede na. Siguro nung time na ganun, bakit di kami papayagan? OFW, Pilipino rin yan. Tapos kami, OF kami, overseas Pilipino kami. Nawala lang yung U, yung W. Di ba? Balik bayan kami, pero nagtatrabaho rin kami ron. Ano kami, dual citizen nga. Di ba ba? Ngayon, nagbago. Eto na po. Ayan. Tapos biglang hihiling pa ang DOT. Paano kayo hihiling ang DOT ng tanggalin na yung pagbabawal sa edad 15 pababa at sa 65 years old pataas para lang din sa target mo doon sa tourism. Di po ba? Kaya para raw makapunta ng Boracay, makasakay ng aeroplano. Malinaw. Walang makitang walang makitang doon concern for the individual Kundi ang gusto lang mangyari, ganun ngayon, eto, hindi pa pwede yung foreigner. Paano mo ngayon papayagan na makapasok ng gano'n? Hiling ka rin sa airport na, papasukin nyo na, gano'n? Minsan bago kayo maglabas na inyong mga press release, pakinggan nyo muna yung mga sangay ng iba't departamento ng pamahalaan. Dahil nagkakaroon lang kayo ng mga conflict of interest. Tandaan nyo po. Ay, nako. At dahil sa meron na tayo na lalabi na 4 na minuto, ang masasabi po na inyong lingkod. Una-una, humihingi ng paumanhin sa biglang pagkawala natin kanina na umabot ng halos 8 minuto na nawala tayo sa air. Hindi po sinasadya at hindi kagustuhan ng may lingkod, ng inyong lingkod, ang nangyari. Yan po ay incidentally na dun po sa main ng ating telecommunication, ang ating internet po ang nawala. Kaya po dun sa text, nag-text po agad at nabasa ko na sorry for the inconvenience at nagkaroon lang talaga ng totally back down dito sa main, pero in a while, naayos niya at babalik na ulit sa normal. Yun nga lang. Nabot tayo ng 8 minuto na nawala. Kaya alam ko na kahit pa paano, maraming na-disappoint dun sa nangyari na yon. Dahil marami pa iba na ando na yung enjoyment nila sa pinakikinggan nila na binibigyan pa natin ng komento. Hindi na basta natin binabalita. Kumbaga, katulad na lang ng rekomendasyon mula sa USEC ng Department of Health na dapat daw magsuot na ng 2 face mask. Ang tanong, USEC Vega, nasabi niyo na ba yan kay USEC, kay Secretary Duque? Kumbaga, tingnan niyo po Sila. Isang sangay lang yan. DOS lang po. Pero mukhang hindi nag-uusap Para magbigay ka ng rekomendasyon na ganyan at ipalalabas mo na agad. Inaprubahan ba ni Secretary Duque yan? Dahil basta USEC ka, pwede, pwede ka magbigay ng opinion. Pwede ka magbigay ng suggestion. Kung nagmi-meeting kayo. Pero ang tanong, nag-meeting ba kayo? Alam na ba yan ni Secretary Duque? Baka mamaya pag-text ko, pagtawag ko kay Secretary Duque kung may binalita pa ako, Secretary, approve po ba sa inyo to na
nire-recommenda na, ano, na magsuot ng dalawang face mask? Kasi may lumabas na po na press release May pangalan naman po ni Yusek Vega. Okay po ba yan? Baka sabihin ni Yusek, hindi, recommendation pa lang yan. Oo nga, recommendation pa lang po. Ang tanong, alam niyo po ba na may recommendation na ganyan? Na inaprubahan nyo na kung sakali pag-uusapan nyo. Dapat ganun po ang nakalagay sa press release. Hindi yung sinabi niya na nire-recommenda niya na magsuot. That means, nire-recommenda ko magsuot ng ganyan. Paano po kung hindi naman susunod ang tao? Di po ba? Dahil kukondinahin pa. Bakit kami magsusuot ng dalawang face mask? Para saan? Yun po ang tanong doon. Dapat doon naka-indicate na malinaw kung para saan ba. Nagtatanong lang po, Secretary Duque, sa inilabas na press release ni Yusek Vega. Ayan po At sabi naman ni Josephine Roquero, abnormal sila. Gusto nilang lumala lalo ang problema sa COVID. Pasaway talaga sila. Wala silang concern sa taong bayan. Tama. Ayan. Buti naman yung nararamdaman ng ating mga mamamayan yung mga ganyan. Kaya nga ibinabalita ko po sa inyo at sinasabi ko sa inyo na meron mga ganito lumalabas para alam nyo. And kayo na po. Kayo na mag-decide sa bawat isa sa atin kung nararapat ba o hindi. Hindi porket kayo ang namumuno o kayo ang tauhan sa ganyang ahensya. Hindi po ganon kadali na i-please ang bawat mamamayan. Una-una, iba-iba rin po ang standard at quality ng ating bawat isang mamamayan. Dapat kung maglalabas kayo mula sa inyong ahensya, yung karapat dapat na para sa lahat at hindi para sa ilan lang. Dapat po ganon. In general, dapat na laging ang aim mo is, meron akong ipalalabas, isasuggest kay Secretary at para sa pakinabang ng lahat in general, di po ba? At sabi naman kilala ko to, si Malu Reyes, pakibati nga po si Joseph Javier kasi po kaarawan niya ngayon. Alam mo, Malu, alam mo ba na ang dami nang bumati? Kumbaga, ikaw pakibati. Ayan, nabati na nila. Maraming salamat sa yung pasabi. Ayan po, paging mga kaibigan, kababayan, kabiyasisi, mula naman kay Malu Reyes at kanyang hinihiling na pakibati raw po si Joseph Javier kasi po kaarawan niya ngayon. Kaya yun, sa lahat ng bumati, maraming salamat dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po malalaman na ako, kaarawan ko pala ngayong araw na to. Ito pala yung araw nung ako ay naging tao dito sa mundo. Muli, sa ating mga kasamaan, kaibigan, kamag-anak, lahat-lahat na maraming salamat, magkapanoran, komentuhan at balitaan muli tayo sa darating na Lunes. At siyempre, ang word na lagi iniiwan ng inyong lingkod, ito po yung kataga na sabi ni Arian Bautista, happy birthday, Tito! Maraming salamat! God is always on our side. Wala po siya sa harapan natin at lalo wala sa likuran natin. Lagi lang siya nasa tabi natin, ang ating Panginoon. Kaya God's faith. Yun yung panlaban natin sa COVID. Yung faith po. Muli, maraming salamat. Ingat po. At yun sa mga pasaway po ng ating mga kababayan, tayo na po ang mismong magturo sa kanila kung ano ang dapat gawin. Muli po, magkarinig, magkano oras tayo. Darating na Lunes. Bye-bye! Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. We love you all. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.